mandaragit ni Veggie Stories. Nagmamadali si Patrick sa paglalakad. Abot langit ang kanyang kaba, pagkat gabi na nang siya ay nakauwi. Ngayon pa, napapalpalita sa baryo nila na sunod-sunod ang patay. Wakwak ang tiyan na mga namatay at lahat ay lalaki. Umihip ang napakalamig na simoy ng hangin. Mas dumagdag ito sa takot ng binata. Idagdag pa ang kakaibang huni na kanyang naririnig. Diyos na maawain, tulungan niyo po ako. Nanalangin na saad ni Patrick. Ngunit kahit na nanalangin na siya, ay patuloy niya pa rin naririnig ang kakaibang huni. Tumataas na ang balahibo sa kanyang batok, habang lakad-takbo na ang kanyang ginagawa. Kahit malamig ang panahon, ay pinagpawisan siya ng malapot. Habang ang aswang na si Eric naman, ay nagmamasid sa ibabaw ng puno ng niyog. Naghahanap siya ng bagong biktima. Kailangan ko makahanap ng mabibiktima bago magbukang liwayway. Matagal din siyang nag-antay. Bago niya napansin, mula sa malayo ang lalaki na lakad-takbo na ang ginagawa. Walang iba kundi si Patrick. Napangiti ang aswang dahil nakita na niya ang bagong biktima. Lumipad siya ng matulin para sundan ang bagong biktima. Aabangan niya ito at pag nakarating na sa bandang masukal, saka siya lalabas. Naiiyak na si Patrick dahil sa takot at kaba. Kakaiba na ang kanyang nararamdaman. Parang may nakatingin sa kanya pero di niya nakikita. Malapit na siya sa masukal na parte ng daan. Dumoble na ata ang kabog ng kanyang dibdib. Nang malapit na siya sa kinaroroonan ng aswang na si Eric, ay tumakbo siya ng pagkabilis-bilis. Kaya naudlot ang pagtalon ng aswang sa kanyang harapan. Nabigla din si Eric sa pagtakbo ng mabilis ng bagong biktima niya. Di agad siya nakakilos at nang mahimasmasan, sa kanya pa hinabol si Patrick. Habang tumatakbo ng pagkabilis-bilis si Patrick, ay napalingon siya sa kanyang likuran. At doon, napansin niya ang sumusunod sa kanyang kakaibang nilalang. Ang kaninang dobleng tibok ng puso ay naging triple na. Para siyang nasa paligsahan sa pagtakbo dahil sa bilis ng kanyang ginagawa. Ngunit di naman nagpahuli ang nakasunod na aswang dahil mabilis din itong tumakbo. Hindi pwede na makatakas itong bago kong biktima. May date ako bukas. Kaya tumakbo ito ng mabilis na mabilis. Sa sobrang kagustuhan niya na mahuli si Patrick, ay nakalimutan niya na may pakpak pala siya at pwede siyang lumipad. Habang si Patrick naman ay tumutulo na ang sipon dahil kanina pa ito umiiyak. Pero hindi tumitigil sa pagtakbo. Kahit anong bilis ni Patrick ay naabutan pa rin siya ng aswang. Humarang ito sa kanyang harapan. Mapupula ang mga mata at matutulis na ngipin. Mahahaba ang mga kuko nito. Naihi si Patrick sa kanyang pantalon dahil sa takot. Papalapit sa kanya ang nakangiting aswang. Tinakpan niya ang kanyang muka. Naisip niya, ang nililigawan na hanggang ngayon ay hindi pa siya sinasagot. Hindi na yata makatingin ng luto ng Diyos. Papalapit na si Eric sa kanyang bagong biktima. Naglalaway ito sa sobrang excited. Nang nasa malapit na siya at kanya na itong kakagatin ay napatingala sa kanya ang binata. Pareho silang napasigaw dahil sa takot. Si Patrick ay napasigaw dahil sa anyo ng aswang, habang si Eric naman ay nagulat sa pangit na mukha ng bagong biktima. Dahil mas pangit pa yata ito sa kanya ngayon. Maawa sa akin. Umiiyak na pakiusap nito sa kanya. Tumutulo pa ang uhog nito sa ilong. Nandiri ang aswang sa nasaksihan. Di niya kayang sikmurain kung ito ang kanyang pagkain ngayon. Ay, takbo na. Bago magbagong isip ko. Nanlilisik ang mata na sigaw niya dito. Hindi mo ako patayin? Ay, naku naman. Hoy, choosy ako. Pinipili ko ang aking biktima. Ang pangit mo. Grabe, pati aswang ayos sa mukha ko. Tumakbo si Patrick ng mabilis. Sa sobrang bilis ay nagsiliparan ang kanyang mga uhog at laway sa hangin. Habang nangihinayang si Eric sa naudlot na pagkain, ay may dumapong patak ng tubig sa kanyang mukha. Tumingala siya sa langit dahil akala niya ay uulan. Pinahira niya ng kanyang kamay ang inakala niyang ulan.
at kanya itong dinilaan. Nagtaka siya kung bakit kakaiba ang lasa ng ulan ngayon. Ha? Ano yun? Pambihira naman, pati ulan kakaiba na ang lasa. Maalat na manamis-namis. Nakarating na si Patrick sa kanilang bahay na umiiyak. Habang siya ay papasok sa bukana ng pintuan, ay sinalubong siya ng kanyang ina. Nagtataka ito kung bakit napakabaho ng kanyang anak. Aba, tumahi ka yata sa salawal mo, Patrick. Po, hindi ko po alam. Nahabol po kasi ako ng aswang, Nay. Sumbong nito sa ina. Ano? Mabuti at di ka naabutan. Naabutan po, pero umayos na sa itsura ko. Natahimik ang ina sa sinabi ng anak. Naisip niya na lahat ng biktima ng aswang ay mga gwapo, kaya ligtas ang kanyang anak. May pakinabang din pala ang itsura nito. Kinabukasan ay walang napabalitang patay, kaya nakahinga ng maluwag ang pinuno ng bayan. Masaya siya dahil walang patay ngayon. Kung anong saya niya ay siya din naman ang lungkot ng mukha ni Erica, ang baklang malaki ang suso. Sa umaga, siya ay si Erica. Pagsapit ng gabi, siya naman si Eric na aswang. Nangihinayang siya sa nangyari kagabi. Malapit niya nang makumpleto ang kanyang katawan. Isang biktima na lang, magiging babae na siya forever. Ngunit, grasya na, naging bato pa. Hindi kasi pwede ang pangit. Dapat gwapo lang ang kanyang binibiktima. Kaya ngayon, parang naubos na ata ang mga gwapo sa lugar nila. Kaya malaking problema ito para sa kanya. Tulad na lang ngayon, haggard siya masyado. Di siya maganda pagkat wala siyang nabiktima kagabi. May date pa naman siya ngayong tanghali. Ngunit di na siya pupunta dahil matatakot lang ang kadate niya sa itsura niya ngayon. Mamayang gabi, sigurado, may mabibiktima na siya. Kinagabihan, makikitang pagewang-gewang na ang lakad ng lasing na si Jubert. Galing ito sa kasa. Bagong sahod kasi, kaya nagkayayaan ang magbarkada. Kaya ngayon, lasing na lasing ito. Nakalimutan niya na delikado pala ang panahon ngayon dahil sa aswang. Ngunit dahil siya ay lasing, lumabas ang pagkamatapang niya. Kahit ang totoo ay napakaduwag nito. Nakaabang ulit si Eric sa kanyang mabibiktima. At nakita niya si Jubert na pagewang-gewang na naglalakad, kaya napangiti siya ng maluwag. Iniisip niya, madali na lang itong patayin kasi lasing. Samantala, di na makayanan ni Jubert ang maglakad pa. Inaantok na siya dahil sa kalasingan. Kaya nang may madaanan siyang puno ay tumigil siya at dahan-dahang humiga. Maya-maya pa, nakatulog na ito. Di niya namalayan ang unti-unting paglapit ng aswang na si Eric. Jackpot ako nito. Masayang sabi ni Eric. Isa pang tagay. Ungon lang lasing na si Jubert. Unti-unting hinubara ng aswang ang biktima. Uunahin niyang kainin ang puso nito para makumpleto na ang kanyang pagiging babae. Habang tulog ay nararamdaman ng lalaki na siya ay natatae, kaya bigla itong umupo sa mismong hilagaan kanina. Nakapikit pa rin ang mga mata. Kaya di niya nakita si Eric na animoy estatwa dahil hindi ito gumagalaw mula sa pagkakahiga. Nagtaka siya kung bakit nagubad ang lalaking bibiktimahin sana. Maya-maya pa ay umupo ito sa mismong hinigaan at umalingasaw ang napakabahong amoy. Halos di makahinga si Eric dahil sa baho. Bumaliktad ang kanyang sikmura kaya dahan-dahan siyang tumayo at lumayo sa lalaking umiebak. Lumapit siya sa puno at doon ay sumuka ng sumuka. Ngayon lang siya nakaamoy ng ganun kabahong amoy. Halos di siya humihinga. 2 araw na yata akong malas ha. Minabuti na lang ni Eric na umuwi kasi kahit makakita siya ng mabibiktima ngayon, di niya pa rin makakayang kumain dahil parang nakadikit na sa kanyang ilong ang nakakasulasok na amoy. Kinabukasan ay masaya uli ang pinuno dahil walang patay na napababalita habang ang kawawang si Erica ay mahinang-mahina na. Gutom na ako. Kailangan ko na talaga makakuha mamaya.
Lumabas siya ng kanyang bahay. Kahit nanghihina ay naglakad siya patungo sa tindahan. Malayo pa lang, napansin na niya ang bagong salta sa kanilang lugar. Ito ay si John. Sa sobrang gwapo ay mapagkamalan nitong babae. Kanina lang ang kulang, agahan na. Pinansin siya nito at napagtanto niyang napakagwapo nga nito. Kinikilig siya dahil sa titig ni John sa kanya. Hi, kumusta? Mukhang nanghihina ka ah. Uy, guwapo. Okay lang ako dyan. Kiyemang sagot na Erika. Mukha ka kasing may sakit. Wala akong sakit. Paano? Mauna na ako sa'yo. Habang pauwi sa kanyang bahay ay may nabubuong plano na sa Erika kung paano niya mapapatay ang bagong biktima niya. Nilingon niya si John at gumuhit sa kanyang labi ang ngiti ng tagumpay. Hindi lingid kay John ang nangyayari sa lugar kung saan siya ngayon nagbabakasyon. Pero hindi siya naniniwala sa mga aswang. Nasa makabagong panahon na kasi sila, pero marami pa rin naniniwala rito. Baka nga, organisasyon lang na kumukuha ng mga organ. May katigasan din kasi ang ulo. Kahit na sinabihan na siya ng kanyang Auntie Livia na huwag magpagabi sa daan ay hindi pa rin ito nakinig. Kaya ngayon ay pasipol-sipol ito habang naglalakad. Ni isang tao ay wala siyang nakakasalubong. Nagsimula lang manindig ang kanyang balahibo sa batok. Bago kasi siya makarating sa bahay ng kanyang auntie, ay kailangan niya pang dumaan sa masukal na daan, kung saan palagi ang may natatagpuan na pangkay na biktima umano ng aswang. Habang tumutulo na ang laway ni Eric habang nakatingin kay John, nangangalay na ang kanyang mga binti sa kakahintay dito. Pero ngayon, papalapit na ito sa kinaroroonan niya. Palingalinga naman si John sa paligid. Nakakaramdam na siya ng takot. May kakaibang huni kasi na naririnig niya. Napatuloy niya lang na iniigdura. Baka nga totoo ang aswang. Natatakot na kausap ni John sa kanyang sarili. Naririnig ito ng aswang, kaya nagpasya itong magpakita na. Tumalon ito sa mismong harapan ng nagulat na si John. Dahil sa unahan ito ng takot ay hindi na ito nakagalaw. Nakatulala lang ito at nakatingin sa papalapit na nilalang. Tawa ng aswang na si Eric habang papalapit kay John. Kanya itong sinunggaban, kinagat niya ang lieg at magaling ininom ang dugo. Wala nang buhay na bumagsak si John sa lupa. Hinubad ng aswang ang damit ng kanyang biktima. Agad kinuha ang puso nito at kinain. Sarap na sarap siya sa kanyang ginagawa. At masayang masaya siya dahil sa wakas magiging babae na siya. Nilingon niya ang kanyang biktima at doon niya napansin ang telang nakabalot sa may bandang dibdib nito. Tinanggal niya at doon niya napagtanto ang pinakamalaking pagkakamali na nagawa niya. Dahil nung natanggal na ang tela ay dede ng babae ang unang bumungad sa kanya at hindi niya ito napaghandaan. Babae ang kanyang biktima ngayon. Lesbian pala si John. Napaluhod si Eric sa isang tabi na umiiyak. Nambaliwala ang kanyang paghihirap sa mahabang panahon. Mamamatay rin lang naman pala siya. At unti-unting kinakapos ng hininga sa Eric. Nandilim ang kanyang paningin. Sumpa pala na kapag nakakain siya ng puso ng babae, ay ikakamatay niya. Sadyang dinaya siya ng panahon. Kinabukasan, ay dalawang katawan ang nakita sa masukal na bahagi ng daan, kay John at kay Erika. Akala ng lahat na kapwa biktima ang dalawa, ng aswang na mandaragit. Dahil di nila alam na si Erika mismo ang aswang na dapat nilang tinutugis. Sabay na inilibing ang dalawa. Magmula noon, ay wala nang namamatay sa kanilang lugar. Kaya naging malaking palaisipan ito sa mga tao. Samantala, sinagot na rin sa wakas si Patrick ng kanyang nililinggawan. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, ang kanyang kasintahan ay may lahing manananggal pala.